Siguro wala nang magugulat dito kung matuloy pero ang balita ngayon mukhang si Gio Halalon ay sa terra firma na mapupunta. At ang magiging kapalit ay si Stephen Holt. Siyempre kung ikaw si Halalon malulungkot ka kapag na-trade ka dito sa terra firma Jeep. No offense sa terra firma, nakita natin kung ano ang capability nila. Basta bigyan ng pagkakataon. Pero siyempre, so far buong karera nito si Gio Halalon nandito na sa Magnolia franchise. At naipakita naman niya kung ano ang kaya niyang gawin. Marami nga nagsasabi na itong si Gio Halalon ay isa doon sa mga top players nila. At hindi siya dapat i-trade, ang dapat i-trade si Paul Lee. Pero wala tayong magagawa. Kaya sa tingin ko, ayon dito sa mga reports na lumalabas, hindi na nakapagtataka kung ito si Gio Halalon nga ay malungkot talaga kapag siya ay na-trade dito sa Terra Firma Jeep. Posible rin naman na ma-trade siya dito sa Northport Batangier. Pero sa tingin ko, mas malaki yung tsansa na dito siya sa Terra Firma mapunta. Dahil yung point guard na kinakailangan ng Magnolia ay nandito sa Terra Firma Jeep si Stephen Holt. Dito sa Northport walang masyado. Walang experience point guard dyan o yung high caliber na kinakailangan nila. Ang sa Northport marami yung mga power forward at wingmen. Sila Navarro, si Lucero, si Monson, si Tolentino, si Bulanadi. Pero sa ngayon, ang tingin ko Magnolia, if ever may chance na makuha nila si Stephen Holt, kukunin na nila yan. At willing na silang i-give up itong si Gio Halalon. Sa ngayon, kung saan yan mangyari, masasabi natin na lamang pa rin dun sa trade itong Magnolia Chicken Templados dahil alam natin kung anong kayang gawin ni Stephen Holt. Pero ganun pa man, malaking kawalan pa rin si Gio Halalon dito sa Hotshots if ever matuloy nga itong trade na to dahil sa offense at defense ang laki ng naiitulong ni Gio Halalon. Ang isa pang trade na pwede natin tutukan dito ay itong gagawin ng San Miguel Beer, malamang dito kasama ang Northport Batangier. Dahil itong Northport Batangier maraming big men at yan ang kinakailangan daw ngayon ng SMB. Kung titignan natin itong San Miguel Beer ngayon, kitang-kita dito sa serye kontra sa Northport Batangier na sila ay hindi na makakuha ng magandang big men na ima-match up dito kay Cliff Hodge. Kitang-kita natin yan ngayon na hirap na itong San Miguel Beer na makipag-match up. So sa ngayon sa tingin ko ang gagawin ng SMB pagdating ng off-season ay kukunin itong si Navarro o kaya si Xavier Lucero mula dito sa Northport Batangier. Dahil kinakailangan nila yung katulad ni Cliff Hodge, hindi pwede si Don Trollano. Sa ngayon, isa pang nagiging problema dito sa San Miguel Bay na nakikita natin, ito si Vic Manuel ay nasa civilian clothes, ibig sabihin injured. Pero kahit healthy yan, hindi naman siya ginagamit, so baliwala rin. Ito si Motao Tuwa, marami na nakapansin. Parang bumaba yung skill level niya. Hindi na siya katulad nung dati. Ngayon, hirap na hirap mag-layup, hindi makuha yung bola. Kapag pinasahan, sa rebounding, mahina rin. Samantala, ito namang ibang mga players ng Meralco palaging nakakakuha ng maraming rebound. Ang isa pang problema ng San Miguel Beer ngayon, pero dito naman ay malamang sa Terra Firma sila kukuha, ay doon sa point guard. Walang mapiga ang San Miguel Beer sa kanilang point guard pagdating sa scoring. Si Ross hindi yan consistent na scorer, alam natin yan. Si Enciso wala silang makuha kahit ano. Samantala naman ito si Chris Ross napipilitan maglaro ng sobrang mahabang minuto dahil si Enciso nga ay walang maitulong. Ito naman si Terence Romney palaging may sakit, palaging may injury, kahit napakahusay na scorer nito, baliwala kung hindi naman nakakalaro. So malamang itong si Wami Tiongson ay mapunta dito sa San Miguel Beer dahil kinakailangan na ng SMB ng isang point guard na umi-score.